Amoy nakaka-joyful. Champion na milyonaryo pa. Pagkakataon mo na namang manalo ng 1 million pesos. Tax-free! Dahil eto na naman ang champion na milyonaryo pa. At ngayon, may papremyo na rin kami para sa inyong mga suking sari-sari stores. Ilagay sa isang malinis na papel ang iyong complete name, age, address, contact number at pirmahan. Maaari din ilagay ang iyong suking sari-sari store at ang kanilang address at contact number. Ilagay sa isang white legal-sized envelope. Kalakip ang rinman sa mga required proof of purchase o POP. Ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers o mga pouch ng mga sumusunod na makikita sa official website and Facebook page ng Champion na Milyonaryo Ba, Champion Bar, Champion Powder, Champion Liquid Detergent, Champion Fabric Conditioner, Champion Dishwashing Liquid at Champion Dishwashing Paste. At sa labas ng envelope, ilagay ang Champion na Milyonaryo Pa, ang POP na ginamit at ang MBC radio station na iyong pinakikinggan. Ihulog ang iyong entry sa mga drop boxes na matatagpuan sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. 1 million pesos tax-free ang pwede mong mapanalunan sa Grand Draw. Libo-libong piso ang ipamimigay sa mga weekly draws na gaganapin sa mga MBC stations nationwide. At may pa-champion gift box pa para sa iyong suking sari-sari stores. Champion na milyonaryo pa. Brought to you by Champion. Walang gimmick, tapat po sa inyo. Champion na milyonaryo pa. Galalala Falcon. Galalala Falcon. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Calefabcon. Amoy nakaka-joyful. Galalala Falcon. Galalala Falcon. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Calefabcon. Amoy nakaka-joyful. Maagang balitaan, maagang CRH. Partner, dumako muna tayo sa Senado. Pagbanggit daw ho ng Pangulo sa pangalan ni dating Speaker Martin Romualdez, matagal na pala rin hinihintay ng taong bayan, sabi ni Senator Zubiri. Arit sa 28, Raymond at Paz. Raymond. Henry at Ms. Kay, malaki ang may tutulong sa kampanya ng pamahalaan sa korupsyon. Ang pagkabanggit mismo ni Pangulong Bongbong Marcos sa pangalan ng kanyang pinsan na si dating House Speaker Martin Romualdez sa pagkakasangkot nito sa flood control project. Ito ang paniniwala ni Senador Juan Miguel Mig Zubiri pagkatapos ng ikalimang sona ng Pangulong Bongbong Marcos. Sabi Zubiri, ay nagpapatunay ito na hindi magdadalawang isip ang Pangulo na panggitin ang mga sangkot sa flood control scandal dahil nung una ay pinagdududahan siyang pinoprotektahan ang kanyang pinsan at iba pang mga kaalyado na sangkot sa flood control scandal. Pakinggan natin ang naging pahayag ni Senador o Senate Majority Leader Juan Miguel Mig Zubiri. And I think yan ang gustong mapakinggan ng taong bayan. Yung pagbagsak po ng rating ng ating Pangulo ay siguro isa sa mga rason ay akala nila ang Pangulo ay pumoprotekta sa kanyang mga kasamahan, mga kalyado o mga kapamilya. So nung binanggit po niya yan, alam mo, malaking impact yan sa taong bayan. Maraming gustong mapakinggan yan, lalo na sa Mindanao, na kung saan ako galing. Gusto nila makita na patas ang laban sa korupsyon. Hindi lamang oposisyon, kundi pati kasama sa administrasyon. Basta nagkasala po kayo, wala po tayong magagawa. Babagsak at babagsak yung justisya sa ulo ninyo. Wala po tayo. Thank you. Thank you. Ang bahagi na naging pahayag ni Senador Juan Miguel Mig Zubiri. Nagbibilang kami ng ilang yung mga senador na hindi nakadalo sa State of the Nation Address ay halos mas marami ang bilang ng mga dito lalong-lalo na halos lahat ng miyembro ng minority ay dumalo. Maliban lamang kay Senator David Villar, samantalang sa majority ang mga hindi dumalo ay Senator Tito Soto na meron daw karamdaman at Senador Ping Lacson at Senador Bam King para sa
para sa SONA 2026 mula dito sa House of Representatives grounds. Kailangan na lumayo-layo na tayo doon dahil kanina pa napakahirap ang signal ng ating mga telephone companies. Ito si RH28, Raymond Advance para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. SONA 2026 DZRH Special Coverage. Maraming salamat RH28 Raymond Adpa. Samantala, ang SONA speech ni Pangulong Bongbong Marcos nakakuha ng excellent rating sa ilang ordinaryong mamamayan at pro-admin group na nagtungo sa Commonwealth Avenue sa Quezon City. Para sa mga detalye, balita mo yan RH5 Val Gonzales. Val? Miss Karen, mula sa scale of 1 to 10 ay 10 ang ibinigay na grado ng mga dumalo na taga-suporta ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa kanyang SONA speech. Ito ay dahil sa hinigitan pa raw ni PBBM ang kanyang mga nagawa at hinigitan ang kanilang expectation mula sa nakalipas nitong SONA noong 2025. Ayon kay Maria Elena Hines na taga-Pandacan, Maynila, pinakagustuhan nila ang parte na inihayag ng Pangulo ang paninindigan sa pagmamay-ari ng Pilipinas sa ilang mga isla sa West Philippine Sea. Pinalakpakan ng mga pro-BBM supporters ang sinabi ng Pangulo na gagawin ng gobyerno ang lahat ng kinakailangan upang matuloy o upang patuloy na itaguyod ang arbitral award na nakuha ng bansa 10 taon nang nakalilipas. Actually, yung rating niya talagang nasa more than 10% kung tutusin mo. Kasi ginanap niya na. Nagawa niya yung mga sinabi niya noon at yung mga pangako niya talagang ginaganap niya. Ang binabanggit nyo from scale of 1 to 10, Nasa 10%. okay. Almost excellent. Saan po ang pinakagusto ninyong part nung sinabi niya? Actually, yun nga po yung mga yung tungkol doon sa mga invention at saka yung pagmamay-ari ng Pilipinas talagang pinanindigan niya. Sa pagdaya ng QCPD ay umabot sa 20,000 ang bilang ng mga supporters ni PBBM na nanood ng kanyang SONA sa tapat ng tanggapan ng Commission on Audit sa kaba ng Commonwealth Avenue. Alas 9 pa lamang ng umaga nang magsimulang magtipon-tipon ng mga administration supporters na galing sa iba't ibang lugar sa Metro Manila at ilang mga karatig lalawigan, gaya ng mga galing sa San Jose del Monte City sa Bulacan na nanood at nasubaybayan ng mga ito ng buo ang SONA ng Pangulo mula sa 3 malalaking LED screen na nasa loob ng humigit kumulang ay 300 metrong bahagi ng Commonwealth Avenue. Bago ang SONA ay nagkaroon din ng mistulang party at mini concert sa mga lugar ng mga pro-BBM supporters na gwardyado ng mga personnel mula sa Quezon City Police District at mga contingent ng PNP na galing naman sa iba pang mga district dito sa National Capital Region. Para sa SONA 2026, kasama ko pa rin si Cliff Javier Jr. Ako si Val Gonzales, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. SONA 2026 DZRH Special Coverage. Salamat, Val Gonzales. Samantala, sitwasyon naman sa may Commonwealth. Balikan natin ang sitwasyon doon mula kay Edwin Duque. No? Kumusta na ang traffic dyan, Edwin? Henry, hindi pa rin tinatanggal itong concrete barrier mula dyan sa bago dumating ng Everagutisco dito sa Commonwealth. Ito yung naging isa rin pa rin na mabigat na talo ng trapiko nakahanggang doon sa may bahagi ng Tantansora sa Commonwealth. Pero sa mga oras ito, Henry, yung nagkakaroon ng briefing ng PNP sa may bahagi pa rin ng Ever dito sa unahang punte patungo ng Patasan. Kaya yung side 2 lane o 3 lane ay kinaan ito ng mga nakaparadang mga truck ng PNP. Gayon din yung mga persa ng PNP bago sila unti-unting sumasakay sa truck at patungo na sa kanilang mga area of responsibility. Kaya sa mga oras ito ay mabigat pa rin yung talo ng trapiko. Alas 6:20 kanina o alas 5:30 sa kalagitnaan ng talumpati ni Pangulong PBBM kagunay sa kanyang SONA
ay kusa nang lumisan yung libong membro ng iba't ibang realista dito sa kaban ng Commonwealth, at ayon sa kanila ay naging matagumpay ang kanilang sinasagawang rally, bagamat hindi sila nadinig o yung inasahan nilang sasabihin ng Pangulo ay para sa kanila ay tagumpay pa rin dahil nasabi na nila. Sila na umano yung nagsabi kaugnay sa kanilang mga hinaing sa bayan. Hanggang ngayon ay wala na umano silang maasahan. Doon sa tanto ng PNP ay naging mapayapa pa rin ang buong pagsagawa ng rally ng iba't ibang grupo. Wala kayo ng umaga hanggang ngayon. Ang kanila lamang pinagkatampo dahil pinagbuhuli umano ang kanilang mga kasamahan ng mga Bertugo Police. Pero ayon sa mga PNP ay ginawa lang nila kanilang trabaho batay sa mga batas na pinapairal sa kasagsagan ng SONA ngayong araw na ito. Tahimik naman hanggang ngayon, kaya itong wala dito sa may bahagi ng Ever Henry ay dito pa rin magkabar kaya nasahang mamaya pa ito tatanggalin at nakakaranas pa rin ngayon na mabigat ang dali ng trapiko dahil last hour at uwian na sa mga oras na ito. Para sa SONA 2026 Aris 23, Edwin Duque nagulat sa DZRH una sa Pilipinas, una sa Pilipino. 2026, a DZRH special coverage. Maraming salamat Edwin Duque. Samantala, sitwasyon naman sa ilang lansangan sa Maynila, tahimik matapos ang SONA ng Pangulo at Malacanang bantay sarado pa rin. RH27 Noche Kakas, ibalita mo yan Noche. Go ahead Noche. Noche, go ahead. At makapasok yung ayaw. communication link natin kay Noche. Noche? Naka-Motorola kasi. Yan, kailangan pipindutin mo yun eh. Yun ang magic doon. Tiririt! Ayun, yun. Kailangan may tiririt diyan eh. nga. Magtiririt ka muna. Tiririt! Sige, go ahead, Doche. Tiririt! Ayaw. Nawala. Hindi ka nalobat yung Motorola niya. Tiririt ng maya, tiririt ng ibon. Tiririt! Wala pa. Sige, tawagan mo nga yung ating kwan. Sige. Wala pa bang wala pa signal ba? din sa cellphone? Ayan na. Noche! Noche, go ahead. Henry, sarado pa rin ng kapulisan itong paligid ng Malacanang Palace. Lalong-lalo na dito sa may area ng Ayala Bridge, hindi pa rin makakadaan yung motorista dahil yung tanging pinapayagan lang na dumaan ay itong mga naglalakad patungo dito sa may San Miguel area. Ganon din yung area ng Recto Avenue ay hindi pa rin madadaanan, nakabalanda pa rin yung container van kung saan hindi makadiretso doon sa may bahagi ng Legarda Street. Ganon din yung area ng Bustillos hanggang Figueroa Street hanggang doon sa may GP Laurel ay bantay sarado pa rin ng mga kapulisan. Yung mga kabataan kapansin-pansin Henry at Miske, yung naglalaro dito sa may harapan tong Ayala Bridge sa tong mga pulis na nagbabantay, ganon din doon sa may area ng Ligarda, halos ginawang playground na lang ng mga kabataan dahil sarado sa motorista. All sa kabuuan Henry at Miss Kay, mapayapa dahil wala namang rally na naitala ngayong hapon dito sa SONA ng Pangulong BBM Jr. Walang nag-rally riyan sa Mindyo. Walang 2026 DZRH Special Coverage, RS27, Nochigakas DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, Noche. Mukhang walang nag-rally roon. Oo. Kasi kahapon pa, partner, Sunday, may mga sinara na silang mga kalsada papunta sa Mindiola, papuntang Malacanang Palace area. So, hindi makakalapit. Doon sa mga lecturer, tinapakinggan yung interview namin kay Attorney Buko de la Cruz. Siguro, babalikan natin yung mga sinabi niya na yun hong sinabi tungkol kay former Speaker Martin Romualdez, ang ating Pangulo, na siya po ay nasa preliminary stage na ng investigations. Ayon kay Attorney Buko, marami pa hong pagdadaan ng proseso at marami pang kailangang iharap na testigo at saka po mga ebidensya.
mismo ang ombudsman naman partner na nagsabi na po noon pa naman nila sinabi na hindi naman nila kakasuhan yan kung hindi airtight ang kaso. So we presume ngayon, Dahil inanunsyo sa SONA. Matindi ang ebidensya na at testimonya na hawak na ng ombudsman. Dapat lang kasi in-announce na ni Pangulong Bongbong Marcos, mapapahiya siya, di ba? Kanya nga yun ang tanong ko kanina, kung hindi mangyayari ito at baka ito'y para lamang ma-appease o medyo mapayapa ang kalooban ng mga taong galit na dyan sa flood control anomalies na yan. Isipin po ninyo, it's almost $1 trillion from 2023 to 2025. Yan ho ang pundong sinasabi ng DPWH for the flood control project, pero still, konting ulan baha anywhere in Metro Manila in particular. Dapat po talagang makita nating managot ang dapat managot. Kung yan ay former speaker, hindi ho yan dapat palabas lamang kung tutuusin at tuwawarin sapagkat magagalit na ang tao. Yun lang, partner. Ang sabi ng former speaker, hindi siya bababa o hindi siya papayag na siya lang. So, ang tanong dito ay sino-sino ang kanyang isasama? Yun. Sino-sino ang kanyang isasangkot? Sino-sino ang kanyang ikakanta? At sabi May niya, pasabog din pala siya. Siyempre, di ba nauna niya nang sinabi sa English yata, I will not go down alone. Ganun ba yun? To that effect yung sinasabi niya, hindi ba? Na kaya nga ang tingin doon marami siyang isasabit. Pag talagang siya'y idiniin ay marami siyang isasabit. Ay ngayon, titingnan natin kung hanggang saan mangyayari yung pagsasabing niya ng Pangulo. Ibinungad niya pa, partner, sa kanyang SONA. Kasi siya, partner, elephant in the room. Kumbaga, whether ibungad niya o hindi, ay hahanapin ng taong bayan yan, di ba? Bakit hindi kasama? Bakit hindi niya ma-address? Dahil ba pinsan niya? Dahil ba ganito? So, might as well. Kung ako rin naman si Pangulong Bongbong Marcos, hindi ko sinasabi na pero, di ba, parang let's get it out in the open na. Para unahin na natin. Para sa first part ng speech, para matapos na. And then we can concentrate on the other parts na. At tama rin naman kung ako si House Speaker Martin Romualdez na ako'y pinakinabangan, ako'y inyong ginamit. Kung ako'y inyong ibabagsak, ay teka muna, parang hindi makatwiran na ako lamang ang ibabayubay ninyo sa krus. Samantalang pag pinag-usapan ay corruption, partner, at bilyones ang pinag-uusapan. Systemic kasi yan. Hindi diba? naman ito, partner, korupsyon na mangyayari lamang ng mga walang kasapakat, walang kasabwat, walang nakinabang at walang ginamit at gumamit sa sinuman. So, kung ako talagang hindi po pwedeng hindi po pwedeng iisang Martin Romualdez lamang kung ako naman ang mababayubay sa krus. Pero we also hold on to what he said sa press con kanina. Sa report niya ng Milky na hindi siya tatakbo, haharapin niya yung mga kaso kung isang panalaban sa kanya. So, kumbaga magpapakalalaki siya. Yun ang dun sa kanyang reaksyon. Sige. Although nasaktan din daw siya. Ayan, may mga hurt feelings dahil insan, di ba? Pag in-advance mo yung script mo, makukulong ka sa payatas ikaw dating halos hindi madapuan ng surot siya. baka nga hanggat matao si Speaker Romualdez, baka hindi pa nga siya nakakagat ng surot, partner baka hindi pa nga siya na ewan ko. Anyway, tayo ngayon makipag-usap naman sa isa ring political analyst. Si Ginong John Rania ay ating pinatawagan, kilalang political analyst din sa bansa. Sir John, magandang hapon sa inyo. Magandang gabi na po sa inyo si Karen at si Henry. Magandang gabi po, Sir John. Magandang gabi naman sa inyo at saka milyon-milyon nating tagapakinig. Opo, una siguro, diretsahin na namin. Anong grado ang inyong ibibigay doon sa naging SONA ng ating Pangulo? I will be very generous with him. So I will give him 40%. 40? Ibig sabihin, Generous na ba yun, sir? ibig sabihin 4?
And hindi, I'll be very generous ka ako. So, I give him 40%. Sige. Parang ang baba, sir, dyan, ha? hindi umabot ng 50. Oo, di man lang pasang-awa. 50, wala talaga. Okay, sige. Mas malapit sa zero siguro. Pero let's be objective. Bakit ganyan? Ano ang inyong nakitang kulang at o labis o dapat pang narinig? Ito kasi, based on mga surveys, ang top 3 na inaasahan ng mga tao na tutugunan ng ating gobyerno, una is inflation, almost 60%. Corruption, 40%. Jobs and livelihood, 36%. Unahin natin yung inflation. Ano ang sinabi niya? Karamihan dole out. Diba? Tupad, AIC, yakap. Paano natin popondohan yan? Puro utang na nga tayo. Ayun, pag-usapan na lang natin muna yung bigas. Alam mo ba yung bigas na yan? 20 pesos per kilo daw. Benefiting already 12 million Filipinos. Kinompute ko. Ang per capita consumption kasi, conservative, is 120 kilos per person per year. So kung i-convert mo yung 120 kilos sa 12 million Filipinos, that is 1.44 billion kilos worth 28.8 billion. Saan manggagaling yung pang-subsidy mo dyan? Magkano ba subsidy? Halimbawa, ang bilhin na lang natin, pinakamura, 30. Ibibigay mo ng 20. May lugi ka ng almost 15 billion. Saan galing yun? Kinakapos na nga tayo. So, yun ang mga tanong. Tapos meron pa siyang sinabi na yung senior citizens daw, pag sumakay kami ng bus, mahigilig akong magsakay ng bus kasi nakakatipid ako. 40% na daw. Saan yun? Never na experience ko na may 40%. 20% sa lahat, another 20% sa senior. Saan yun? Sana huwag tayong nambobola ng mga kababayan natin. Tapos ito pa, ito naman, okay naman to. Yung systems loss daw ng mga may claim ng mga mga kumpanya katulad ng Meralco, huwag daw ipasa naman sa mga consumer. Opo. Pinalakpakan ng gusto yun and I totally agree. Kasi yung systems loss, inefficiency ng mga kumpanya yan. Bakit mo ipapasa? So, okay yun. Okay sa atin yun. Pinalakpakan ng gusto yun. Ayan. Dun sa corruption naman, wala naman siyang programa maliban dun sa kakasuhan niya yung pinsan niya. Ano ba yun? Di ba, narinig mo bang may programa siyang palalakasin natin ang DICT natin, i-computerize natin yan para yung mga presyo ng barangay A ay hindi pwedeng sa barangay B nakatabi ay, there are so many things na pwedeng gawin. Pero hindi nagsalita. Yung na ikukulong ko, hindi, papayal lang ko ng kaso yung pinsan ko. That's it. Ano ba yun? Hindi, pero sabi nga ng partner ko, that's the elephant in the room and that's what people wants to hear. And that's, of course, to acknowledge it. All of us are waiting for that moment na magbabanggit siya at sasabihin niya yung magic word na Speaker Martin Romualdez. Okay yun, Juan. Idol Henry. Kaya lang, yung isa lang yun na nangyari na eh. What about the future? How can we prevent corruption in the future? Wala yun eh. Palakasin natin ang sistema natin, gawa tayong blockchain, computerize natin yung mga para remove the discretion of our tax or tax officer. Wala yun eh. Wala talaga.
let's So ibig mo sabihin ito, Mr. Rania, yung pagpapakulong sa mga kontraktor, pagkakaso sa mga malalaking tao like the former speaker and yung iba pa, hindi ito magiging deterrent o katatakutan ng mga gusto pang ma-involve sa corruption? Sino na ba nakulong? Eh, Kinulong nila yung mga truth seekers. Kinulong nila si Marcoleta. Kinulong nila si Mike Defensor. Plunder daw. Come on. We were not born yesterday naman. Huwag na tayong pinagkaganyan. Kung si Presidente matapat, sinabi na niya, ito, kukulong na natin. Itong pinsan ko, kulong bukas. Kasuhan lahat ng mga maleta congressmen at saka maleta senator. Wala yun eh. In-example lang niya. Dinirlag lang niya yung pinsan niya. Ewan ko kung anong away nila. Okay. Diba? So, Sir John, kung sabi nyo, kayo po ay kumbaga gracious na kayo sa 40% na grado. Meron naman po kayo nabanggit kahit papano na magandang points ng SONA na dineliver ni Pangulong Bongbong Marcos. Aside from yung EPIRA at yung pinalakpakan nga po na systems loss na dapat hindi na po i-charge sa atin. Siguro naman meron pa tayong naman nakikita na ilang mga positibo na mga points doon sa SONA ni Pangulong Bongbong Marcos. How about yung usapin naman sa ekonomiya? Meron po ba nakikita doon na magandang nasabi niya? Wala. Kasi wala naman talagang if you analyze kasi yung foreign direct investment ay yun ang nagpapalakas ng ekonomiya natin. Papasok dito, magtatayo sila ng mga factories, mag-hire sila ng mga Pilipino, yun ang magpapalakas. Among the ASEAN countries, isa tayo sa pinakamababa ang foreign direct investment. Yun hindi sinasabi. Ito pa, meron pa pala ako nakalimutan. Yung toll fee daw, ay meron 200 pesos na discount. Saan kaya yun? Saan kukunin yun? Meron tayong tinatawag na toll regulatory board. Hindi basta-basta ibababa o itataas ang mga toll fees kasi meron na tayong board. Kaya 200 pesos na discount. Ika muna, galing ako ng Petro, wala na akong bayad papuntang Makati. Ganun ba yun? Ganun ba yun? Ibig sabihin, sana huwag siya nagsasabi ng mga ganun na malayo sa katotohanan. Okay. Balikan ko lang yung sinasabi nyo kanina tungkol doon sa kanyang pinsan. Ang dapat bang narinig iniimbestigahan na ang aking pinsan, papailan na siya ng kaso, kaya kayong mga nakinabang na mga congressman at senador sa malay-maleta, humanda na rin kayo. Dapat ba ganon? Dapat. Pati yung anak ko, kung meron man siyang kasalanan, papakulong ko yan. Diba? Mas maganda kung yun ang sinabi niya. Mas maganda. Maganda talaga. Pati pa ako papalakpak. Ayun, no. Yun nga lang po. I think iba ang style ng ating Pangulo kumpara sa mga nakaraang mga Pangulo, Sir John. Iba kasi yung style at saka iba yung honesty, sincerity. So sa tingin niyo po, style Opo. Saan punto nyo po naramdaman na hindi po siya sincero? Nararamdaman ko po kanina yung kung ano po yung malapit po sa inyo, no? Hindi nyo naramdaman yung... Ikaw pala, senior na. Kala ko naman. Nga kala namin. Kala ko. Batang-bata ka pa kasi. 30 years old pa lang kayo, sir. Sa iyo na nanggaling na senior citizen at nagpuputok ngayon ng butsi mo sapagkat... Henry, tagal na tayo magkakilala kaibigan ko si John Dick daw. He was 1 year ahead of me sa Asian Institute of Management. So mas matanda pa po yung president namin. Pareho naman kayong pareho na palang senior. Pareho naman kayong very handsome pa at bata pang tingnan. Pero teka muna, yung mga binabanggit yung discount. Yun nga yung question ko kanina, Sir John. Saan po ba nyo nakita? Hinahanap nyo yung sincerity, di ba? Hindi nyo naramdaman yon, tama po ba? Yung sa mga discount? Parang sa akin na binigyan ka ng candy, matuwa ka na. Kun lang yung pinsan ko, kakasuhan ko,
walang pamilya sa akin, ganon. Yun lang. Anong gagawin mo pagkatapos? Assuming na ipakulong natin sila. What are the steps para hindi na maulit yung mga ganyan? And we know what to do. Kasi may mga bansa katulad ng South Korea na napaka-corrupt dati niyan. Yung Hong Kong is one of the most corrupt territories. Nalinis nila ang sistema nila. In fact, nung ako ay consultant ni the late Dante Jimenez sa Presidential Anti-Corruption Commission, nag-offer na yung mga yan na kaya lang ayaw ko magsabi ng kung ano-ano pa, pero dapat doon pa lang ay tinanggap na natin yung mga offer nila. Ngayon, ang unang ginawa ni BBM nung umupo siya, Executive Order number 1, abolition of the Presidential Anti-Corruption Commission. Ano yun? Dapat palakasin mo. Hindi mo i-abolish. Anyway, water under the bridge na lang sa akin yan. Alright. Anyway. Tinitignan ko lang. Yung last 2 years niya, tinitignan ko kung may inspire ba ang Pilipino. I don't know about the rest, pero hindi ako na-inspire. Alright. Na-disappoint ako. I think, na-depress ako. I think what you really want is a zone that full of political will. I think baka yan ang... Correct. Kanya lang, naalala ko yung kasabihan, Sir John, political debt kills political will. Anyway. Alam mo, pinakamagaling na politiko, yung politiko na ang tawag dito, ingrato. Hindi siya, kasi ang utang niya, pinagbabayaran, ay sa taong bayan. Hindi doon na nagbigay ng kung magkano, tapos babawi sila pagkatapos. Kaya wala tayong Okay, anyway, let's hope and pray for the nation for the years to come. Sir John, salamat ng marami sa inyong oras. Thank you, Sir John. Okay, thank you. Thank you. Sige no, John Rania, isang political analyst. Yes, yun lang. Ako partner, talagang palaging sumasandig na lang ako sa panalangin eh. Alam mo naman prayers can move mountain. Pahirap kasing talagang ang tao, lalo ang politiko, mayroon ng biroan palagi, hindi ba, partner? Ikaw naman, pinangakoan ka na nga eh. Gusto mo pa tutuparin? Sana lang naman, ano ho? Pero ang Panginoon ang dating Diyos ay pag nangako'y tinutupad naman. Kanya, diyan tayo sumandig. Yung mga magnanako na yan, ang Diyos ay Diyos ng pagmamahal at siya rin ay Diyos ng katarungan. Huwag kayong mag-alala. Sona 2026. We'll be back. I'm Henry Uri. At ako po si Miss O, Miss Karen Oyong. Special coverage. Ang oras Fabcon, amoy nakaka-joyful. ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Fabcon, amoy nakaka-joyful. Fabcon, amoy nakaka-joyful. Tinesting, sinuri, siniyasan. Ang resulta? Super effective ang Shield sa pagpatay ng bakterya at virus. Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. At si Mami. Tiwala ako sa Shield. Shield Antibacterial Soap. Napatunayang mabisa. Ang mga nurse, tiwala. ACS. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan.
Fabcon. Amoy nakaka-joyful. May nagbago, may arte, may budget. Akala nyo lang yon. So solid, White Rose Papaya, wow, White Rose. White Rose Papaya, wow, White Rose. White Rose Papaya. May glow up with White Rose Papaya. White Rose Papaya, may puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow up. Glow up with White Rose Papaya. White Rose Papaya, kutis sulit ang glow up. Uri. At ako po si Miss O, Miss Karen Oyong. Maraming salamat po sa inyong pagtutok. Susunod na po ang programang Lunas, live sa DZRH at DZRH News Television. At I think ito na rin ang end part ng special coverage Ito natin na, because isara na natin officially. Antilon ng SONA 2026. Bye! SONA 2026. A DZRH special coverage. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dunit mancha. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo. Plato ng kaldero. Tanggaling for everyday. Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal ang sebo. Tanggal ang bakterya. Bahid para walang bahid. Kinis fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste. ACS. Fabcon. Amoy nakaka-joyful. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Fabcon. Amoy nakaka-joyful. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at madupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride. All you need is pride. ACS. Maulan man, no worries na amoy kulog ang damit. Charm Fabcon. Bangong kumakabloom. Tanggal amoy kulog sa bango ng Charm. Kaya gamit ko Charm Fabcon with Bloom Fresh technology. Kills 99.9% of kulog-causing bacteria. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong kumakabloom sa Charm. Charm Fabcon. ACS. Sa lahat ng bagay, simula pa lang, siguraduhing max protection na. Kasi pag kulang ang proteksyon, baka madaling masira. Sa ngipin, dapat may max protection din. Max sa alaga ng Unique Toothpaste. With Max Protect Formula, help stop cavities before they start, while keeping breath fresh. Try Unique Maximum Fluoride Protection. Para max alaga, max protektado. ACS. May nagbago, may arte, may budget. Akala nyo lang yon. So solid. White Rose Papaya, wow, White Rose. White Rose Papaya, wow, White Rose. White Rose Papaya. May glow up with White Rose Papaya. White Rose Papaya, may puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow up.
Mabilis sulit ang glow up. ACS. Galalala Fabcon. Galalala Fabcon. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Kalafabcon, amoy nakaka-joyful. Galalala Fabcon. Galalala Fabcon. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Kalafabcon, amoy nakaka-joyful. Galalala Fabcon. Galalala Fabcon. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Kalafabcon, amoy nakaka-joyful.